Nate Brownfield mga tol. Ito na siguro yung isa sa mga import na tumatak sa mga Ginebra fans. Paano ba naman kasi sa height niya na 6'4" na mayroong ball handling, shooter, mataas ang court vision. Sa 6'4" niya na height lamang nakikipagbanggaan na to sa mga tigasing natin PBA center noon na sila Asi Taulaba at si Alipik. Si Nate Brownfield ay nagsimula maglaro ng basketball ng 9 anyos lamang. Sa paglalaro niya ng basketball, naswertehan siyang mapasama sa team ng Oklahoma University. Sa 6'4" niyang height, dala ang malakas na pangangatawan, nakascore nga ito ng halos triple-double sa debut game niya sa Oklahoma ng 31 points, 7 rebounds, and 7 assists and 2 steals coming off the bench. He's averaged 21.3 points, 7.5 rebounds per game. Sa kanyang senior high naman mga tol, tinanghal din siyang bilang Player of the Year noong 2009 to 2010 season. Nag-average siya ng 22 points, 8.5 rebounds per game. Si Nate Brownfield din ay nangarap na makapaglaro sa malaking liga. Yun ay ang NBA. Sumubok nga din siya na magpa-drop sa 2010. Kaso sa kinasamaang palad, wala kang kumuha sa kanyang team kaya naging undrafted siya sa year of 2010. Bago maglalaro sa PBA dun nga sa Ginebra, napadpad muna tong si Nate Brownfield sa Mexico, dun nga yon sa Mexico League. Sa Mexican League, biglang bumagsak nga ang kanyang stats. Nag-average lamang siya doon ng 14 points per game. Pagtapos ng Oklahoma University, nagpa-drop sa NBA sa kinasamaang palad, naging undrafted siya at napunta siya sa Mexican League. Sa taong 2010, maswerteng napadpad si Nate Brownfield para maglaro sa Commissioner's Cup para maging import ng Barangay Ginebra. Halos nasa prime pa nila Mark Kagiwa, JJ Helderbrand. Samahan mo pa yan nila Ronald Tubid at sila Rudy Halfield. Mga hustle player yan mga tol noon. Sa debut game nga ni Nate Brownfield mga tol, dala ang experience niya syempre. Kaya din ginanaan si Brownfield maglaro dahil sa crowd ng Barangay Ginebra noon. Solid game nga ang pinakita niya sa debut game niya. Nakapagtala nga siya doon ng 32 points at 11 rebounds. Sa ganda ng nilalaro ni Nate kasama ang prime na Fast and the Furious. Naging third seed nga ang Barangay Ginebra bago mag-playoffs mga tol. Nakaabot din ng Ginebra sa semifinals sa best of 5. Nakalaban nga niya doon ng Smart Gilas that time bilang paghahanda sa paparating na FIBA Asia Championship. Naturalized player pa noon si Marcus Dautit at prime Japet Aguilar. So nakita nyo naman dyan sa picture mga tol no, yung solid talaga yung Smart Gilas noon. Sa semifinals nakuha ng Ginebra ang dalawang laro na pinungunahan ni Nate Brownfield na umiscore ng game 1 ng 31 points at sa game 2 naman ay umiscore sa career high niya bilang import ng Ginebra ng 45 big points mga tol. Grabe yung score na yun mga tol sa semifinals team ni Nate Brownfield mga tol. Natapos ang serye ng 3-1 pabor sa Ginebra mga tol. So ito na mga tol ang finals. Nakatapat nga nila ang TNT sa pangunguna ng import ni Harris na naging import na din ng Ginebra bago pa si Justin Brownlee. At syempre nasa prime din noon si Jimmy Alapag at medyo mabata-bata pang si Jason Castro. Sa finals kontra Ginebra versus Token Tex, halos matagal-tagal na rin tayong pinapaiyak ng TNT ang mga fans ng Ginebra dati pa lang mga tol. Sa kinasamaang palad mga tol, bigo nga ang Ginebra at si Nate Brownfield na makuha ang kampyonato kontra Token Tex. Natapos ang serye ng 4-2. Ang finals MVP noon mga tol, si Jimmy Alapag at si Jason Castro. At best player of the conference pa din si Jimmy Alapag that time mga tol. At syempre, nauwi naman din ni Nate Brownfield ang best import of the conference. So nagustuhan mo ba yung video mga tol, wag kakalimutan mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos.